Ito ang nakuha kong impormasyon tungkol sa nakinabang sa pondo ng taong bayan na ibinulgar ni Congressman Egay Erice na isang dahilan kung bakit ganun na lang sumunod sa administrasyon ang dalawang politikong ito na mapapansin nyo at mararamdaman nyo kung sino ang kinakampihan at pinagtatakpan kung paano gumalaw ang dalawang ito sa loob ng Senado. Na isa rin si Andrew E. sa nakinabang sa pondo na binayaran daw ng 68 million talent fee kung saan isa ito sa parte ng unit team na ginamit noon. Na ngayon ay isa-isa nang lumalabas ang impormasyong ito. Ang galawan ng mga lumang politiko sa loob ng gobyerno kung nagagawa nilang gamitin ang pondo ng bayan sa mga ganitong uri ng tao na nagagawa nilang pasunuri ng isang politiko gamit ang malaking halaga. Ito ang nakakatakot na maaaring mangyari ang susunod na eleksyon sa 28. Ang gamitin ang pondo para sa kanilang kandidato ang maging pabor sa kanila ang resulta nito. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari, eto panoorin nyo. Para sa akin, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kasi kung gusto nilang malaman ang katotohanan, magiging masusi yung investigasyon. Ba't talagang may ano dito si Marcos? Ang lahat na siya talaga. Sabi ko po, lagi ko sinasabi, gaya na sinabi ko kanina, 23, 24, 25 budget, sila launa, hindi siya kumibo. So it's either complicity or a question of competency. Wilson, any questions? Yes. Ano reaction nyo, headline ngayon sa mga dyaryo, sabi yung Senate Rubicon Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis na daw yung sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, may napunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Nagsalita dito to. Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew eh. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yun nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, Sen ID wala. Sen ID. hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba? May facts. These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ng mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na patrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo to, hindi to, malalaman natin kung papatawag ng Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Papatawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. No comment. Si
Leandro Libis, di ba, nag-deny na kinausap niya kaming 5 congressman. In 4 occasions, nagharap-harap kami. At ipinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Versamines. So, sin of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Kung tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kwan lang to ha, question. Buhay po ba si Cabral? Ay, wala po akong alam na. Wala po ako. Anyway, can I change the subject? This is China. Kasi yung kakaroon ng issue ngayon sa Congress, no? I mean sa Senate, with regards to Tariela's statement and the Chinese embassy's reaction. Ano pong take niyo dyan? Well, the chief architect of foreign policy is the president. So, kung ako po ang tatanungin nyo, hahayaan ko na po yung Pangulo ang dumiskarte. Bakit? Marami po siyang kaalaman, intelligence information na hindi alam naming mga politiko. So, dapat, presidente ang manguna, dapat maging malinaw yung posisyon ng presidente dito. At kung ano man yung maging posisyon niya, dahil ito po ay foreign relation, dapat suportahan natin siya. Okay, another question to Congressman. Si Freddy Topacio filed, I think, a case, diba, a few days ago against Soto, no? Ano po ang take niyo dyan? Yung kanyang petition. Marami na po akong laban. Ayoko na makialam sa laban ng iba. Okay guys, any more questions please? Mukhang nakuha niyo soundbites. Yes sir, identify yourself.